Ow! My Gomez. Wingo. Hello, hello. Ayan. Good morning. Hi, Ken Ken. Hello, hello. Pasensya rin ako naka-live sa kahapon. Tsaka nung isang araw. Kasi medyo busy na sa bahay eh. Ayan. Tapos ngayon, ako ay nasa City of Pines. Hi, Ate Joey. Amir Khalil here. Hello, hello. Amir Khalil. Ayan. Hello, Betty Boop. Dante. Mabini. Ate Joey, ba't kasama mo si TV sa My Day? Hindi si TP yun. May nag-send sa akin. Tapos, office mate daw niya yun. Yung office mate niya, lagi palang nanonood ng live ko. Ay, baka TP naman kayo. Tawa-tawa ako. May nag-message sa akin. Miss Joy, pinapanood ka ni TP. Hindi si TP yun. Hello. Hello, Jazz. RTMS from Vegas. Nestor Concepcion. Tess. Ana. Fan. Lugil Flores, Kleng 06, Bajoy. Ayan, hello, hello. Hello, Makoy. Danilo Maniago, hello. Ayan. Nakakain na po ba kayo ng gulay na sa sobrang... Yung side dish dito, isa kasi sa mga gustong-gusto ko sa Baguio. Pagka kumakain ka dito, yung normal lang na kainan, yung hindi expensive na kainan, yung mga tipong yung normal, yung parang karenderya na kainan. Sa Baguio kasi talagang grabe yung yung magpa-side dish ng gulay. Yung side dish nung in-order namin kahapon, talbos na sayote yung side dish. Sabi ko, uy, parang naghihirap ang Baguio ha. Talbos na sayote yung side dish. Ayun. Ibig sabihin mo ang mahal na nga, no? Kasi talbos sa sayote, libre lang yan. Nakukuha mo lang yan anywhere, eh. Madam, bobohan na naman sa org chart ng Gov si Bangag. Hayaan daw niya DOJ. Ang problem kasi kay BBM, lagi siyang pa-inosente. Yung parang lagi siyang, hindi ko naman desisyon yan, eh. Trabaho lang yan ng tapos pinakita lang sa akin ng mga tao ko. Parang, ang hilig niyang, sobrang niyang, he's desperately trying to detach himself doon sa mga major decisions ng kanyang government. Hi, Abs Rain! Hello, hello! Sawadika! Sounds niyo po sobrang hina. Ay, teka. Teka. Ayan. Parang natakpan eh kasi nakasagad pala sa baba yung Ayan, malakas na. Hello, Clyde. Parang takot siya sa accountability lang yung presidente. Oh, actually, yung kinaiinisan ko sa kanya. Ang agat, Ate Joey, ha? Sabi ni Jedesi. Oo, gising na kayo! Gising na! Bangon na! Parang shadow band ka sa akin, sabi ni Choco. Oo. Lagi naman. Hindi na ako nasusurprise dyan. Tinatago naman talaga nila ako sa baul ng algorithm. Ganon. Unless talaga yung mga tipong kunwari, yung feeling ko yung pagka kunwari meron ako mga nagva-viral na post, usually iba yung nagpo-post, hindi ako. Ganon. Basta iba yung nagpo-post kaya ako, okay lang sa akin na mag-post yung iba ng content ko. Kasi pag iba yung nag-post, nagva-viral. Okay po ba kayo ni Coco Locoy? Oo naman! Ba't naman hindi? Hi, Miss Joey. Thank you po sa pagpapalakas ng loob kay VP, sabi ni Sky. Salamat. Well, yun rin naman talaga yung gusto kong sabihin sa kanya kasi yun din yung damdamin ng mga followers ko eh. Inang abante yan, drug-free daw 6 districts, sabi ni Taga-Bukid. Nakakaloka. Sobrang nakakaloka. Eto naman si Joey, ang aga ng duty, bayarang gaya, sabi ni WAP Martin, 0 followers, 80 following. Pero hanip mag-spam. O mute ka na ha. Mute ka lang, hindi ka block. Para maririnig mo pa rin yung discussion. Ayun.
Miss Joey, thoughts niya po sa lumipad na C208 sa airspace ng China po. Yung, ano kasi, ang tawag dito, kung kunwari, we're going to talk about it sa konteksto ng spy. Lahat naman ng bansa merong mga spying technique. Alam mo yun, yung parang, in one way or another, they really try to spy on what the other country is doing. So parang sa akin, parang, may nilabag ba ng mga airspace law or something like that? If there is none, parang feeling ko, it's just another day in their, na-content ko na Miss Joey, iyak na naman abante sa atin. True! Di niya kinakaya mga DDS vloggers, no? Grabe, buti nga sa kanyang putang ina siya. Ayun. Hello, pro-Filipino people. Good morning. Ayun. So, ano ba yung isa pang gusto kong pag-usapan? Si Coach Jared, Miss Joey, bakit ganun din siya ka-loyal? Well, baka maraming nakukuha. Naka-live si Kuya Miko, kaso mahina net niya, putol-putol ang live. Actually, yun yung problema kay Kuya Miko. Kasi di ba nasa Bicol siya? Nasa Bicol siya. So, minsan, kahit meron naman talaga siyang, kahit naka-wifi siya, mahina yung niya, internet niya. Ayun. Saan ka? Ayun. Drug-free daw ang lugar niya, pero bakit may drug din sa Malacanang? Anyari kay Trillanes. Ayan, yung kay Trillanes pala. Okay, yung sinasabi kasi nila, nagbago na ng tono si Trillanes. Guys, hindi nagbago ng tono si Trillanes. He's still his asshole self. It's just that, I think, na-reality check siya. Na-reality check siya na even yung mga PMA, kasi PMA yan si Trillanes di ba? Na-reality check si Trillanes. So, na-realize niya na kung ano man yung ang tawag dito, napag-uusapan within the academy, it is something that it worries him na marami na talagang mga men in uniform na you can get it, put it outside. Ayun na. Okay, close the door, be. Close the door, be. Be. The other side. Yan. Okay, thank you. Ayan. So, ang tawag dito, si Trillanes, hindi siya nagbago. Nasampal lang siya ng katotohanan na within the ranks of the military academy, of the PMAers, Philippine Military Academy, ang dami na talagang dissatisfied kay BBM. So he's just stating the fact. Tapos, I think that kind of information na nakuha niya, it worries him. Ayun. So, hindi ako naniniwalang nagbago si Trillanes. Of course not. Hindi magbabago. Pagka si Inday naging presidente, kakaripas ng takbo yan. Si Trillanes. Sana tumalab yung sampal kay Trililing, sabi ni Darnie. I think tatalab naman yun. Kaso nga lang, wala na siyang choice. Hindi naman siya tatanggapin ni Inday Hindi naman siya tatanggapin ng mga mga binalahura niya Ma'am, comment mo sa tungkol sa 92% daw ang nabayaran ng utang ng Pinas, sabi ng mga loyalist. Tanga-tanga po kasi sila. Yung 92% na yan, I think that's the program debt. Okay? In 1 year, meron kang tina-target na babayaran mo na parte ng utang mo. So yun, dapat 100% yun. Anything that is less than 100% is unacceptable. Because if you're not going to satisfy your program debt, meron ka matitira dyan na hindi pa babayaran, it may be subjected to higher interest or things like that, ganon. Kinakahiya ng PMA si Trillanes. True. So ngayon, hindi kasi po pwedeng i-blow up ni Trillanes yung mga kwentong PMA. Kasi yung mga PMAers na yan, they really operate on honesty and integrity. Kahit pa sabihin natin na hindi tayo pare-parehas ng politika diyan sa mga PMA graduates na yan na iba, kahit hindi tayo pare-parehas, basic yun talagang it's very important for them to have integrity and honesty.
Ayun. Sabi ni Raj Bidom, galing-galingan ka, sabi niya. Raj Bidom, hindi ako galing-galingan, tanga-tanga ka lang. Hindi ka makasabay sa kwentuhan. Magkaiba po yun, magkaiba po yun. Pag hindi ka po makasabay sa kwentuhan, hindi po ako yung mali doon. Baka isipin, take note, pag hindi ka makasabay sa kwento, hindi makasabay sa usapan, isipin mo, shit, baka tatanga-tanga lang ako. Ganun. Wag mong ina-assume na nagagaling-galingan yung iba. Tanga ka lang. Ayun. Miss Joey, ano kaya sekreto ka meeting ni PRRD? I do not know, no, kung ano man yung, kasi a lot of people, ako hindi ako masusurprise na meron talagang mga sekretong meeting si PRRD. Kasi I'm very sure, marami ng mga disgruntled and highly dissatisfied na mga tao, whether private or men in uniform, na nakikipag-usap kay PRRD. Ganon. So, baka mamaya binigyan na si PRRD ng, alam mo yun, ng mga ebidensya, yung mga ganyan-ganyan, kung paano yung mga kababuyan nangyayari, ganon. Madam, di na kayo nakakapag-live together ni Kuya Miko, sabi ni James. Pero sabi niya, kasi si Kuya Miko kasi, hindi talaga yan natutulog ng late. Maaga talaga natutulog yan. So pagka nagla-live siya, tapos gabi, di ba ilang beses yun nagla-live siya ng gabi, nakakatulog siya. Naghihilik siya, ganon. So yun, so sabi niya, pagdating daw ng eleksyon, makikipagsabayan daw siya sa akin ng live. Ayun. So, tingin ko tuloy lang yan. Hayaan nyo lang si Kuya Miko. Alam nyo, kailangan niyang mag-build nung channel niya, nung kanyang TikTok account. Ang tagal-tagal na nilang tinitake down si Kuya Miko. Ngayon pa lang nag-a-advance yung TikTok channel niya. Kung si Kuya Miko hindi nila tinake down dating-dati pa lang, ang laki-laki na ng account ni Kuya Miko. Ayun. I love listening to your discussion, especially with Miss Sass. Your laughter is so contagious, sabi ni Lulot. Maraming salamat po. Ay, perfect. Tanungin ko, tandem nyo ulit sa eleksyon. Ayan. Marami rin talaga hindi nakakagets why mga retired men in uniform kinuha ni PRRD. Oo. Basta i-type mo Coco Locoy. Marami siyang TikTok account kasi nga lagi siya nati-take down. So marami siyang TikTok account, marami rin siyang reserve. Ayun. Ano masasabi niyo sa statement ni Abante na drug-free? Naku, meron na akong content dyan eh. Hi, De Guzman. Ayun. Kanina ka pa po, Miss Joey. Hindi kaka-start lang. Pero mabilis-bilis lang tayo. Siguro mga 9:40, mga 10. Ayan, mag-end live na ako ng 10. Sabi, thank you, Chipmunk DA, the Destroyer. Ayun. So anyway, yun. Yun yung masasabi ko dyan kay Trillanes. I don't think si Trillanes nag-iba ng tono, ganyan. Hindi siya nag-iba ng tono. Nasampal lang siya ng katotohanan sa kung ano yung nangyayari sa ranks ng mga men in uniform. May nag-message sa akin na, yung iba, men in uniform, yung iba, merong close contact sa mga men in uniform na, ay, siguro baka ayaw rin akong kausapin ng mga, ng mga Jennifer Sevilla dance troupe ng direkta, so pinapadaan nila sa iba. Ito raw talaga ang sitwasyon sa hanay ng mga men in uniform. Yung mga medyo matataas daw, yung mga may power, yung mga ganyan. Ang general sentiment is that ayaw na talaga nila kay BBM. Ayaw na talaga nila kay BBM. Yun daw talaga ang general sentiments. Pero, kasi ang nangyayari, sinabi rin to ni Trillanes di ba? Pero ang nangyayari, inaano sila, many of them binibigyan ng concession ni BBM. Yung iba, okay sila. Yung iba, hindi. Ganun. Ano po masabi kay Herbosa na nag-visit sa St. Luke's? Hindi ko alam. Anong issue? Hindi ko gets. Hindi ko alam. Hindi ko pa nabalitaan yan. Hindi ko pa nabasa yung story about it. I do not know the context. Ayun. Sabi ni Lagundino, puro Marites. Sabi niya, edi, wag ka dito. Lagundino 1, 2, 3. Wag ka na mag-abalaw na pumunta dito. If you think it's purely Marites. Paghahanda daw sa holiday.
Kanino? Anong ano? Tanong lang po, may update po ba kayo sa balitang ikakaso kina Atras Abante at Dan Fernandez? Wala akong details. Ayun. Mga DDS talk shit, sabi ni Pochi. Ay, talk shit pala bakit nagpupunta pa kayo dito? May peace rally this coming December 29 for VP Sara in Tokyo. Please support. Yeah, oo. So yung mga Pilipinong nandyan, I hope you can join the peace rally in Japan. Sus, dami nyo fake news. Puro kayo daw. Ulit-ulitin nyo na lang para mukhang totoo. DDS style. Sabi ni Bellame. Ayan. Kung hindi totoo, anong problema mo? Ba't ka nababother kung hindi totoo? Ayun. Ma'am Joey, anong masasabi mo po ma'am sa pagkaso na Tuwadcom kay PRRD? Ang kasi, si PRRD, ine-encourage naman talaga niya yung pagkakaso sa kanya. Di ba sabi niya, if I'm going to be prosecuted in Philippine court, I'm going to face it. Walang problema yon. Sabi niya, in fact, tatanggapin niya kung ikukonvict siya ng local court, ng Filipino court with Filipino judge, tatanggapin niya yun ng buong buo. Yun naman yung sinasabi niya ever since eh. So, ang hindi ko magets, bakit 13 na Quadcom hearing ang isinagawa. Pagkatapos ang conclusion nyo, idedemanda nyo si PRRD. Hindi naman yan hinaharangan ni PRRD. Diba? So parang sa akin, nag-waste kayo ng 13 sessions. Pagkatapos yun lang rin naman pala gagawin ninyo. Hindi naman yan pinigilan ni PRRD since day 1, diba? So sinasayang talaga nitong Quadcom yung mga pera natin, Ayun. Kailan kaya matatapos yung paglulustay nila ng pera sa mga walang kwentang hearing na ginagawa nila? Ayun nga Kaya nga dapat talaga, alam mo sa totoo lang, ang unang kalaban dyan talaga, of course Marcos is, Bongbong is a huge problem. Ang immediate concern din talaga, si Martin Romualdez. Dapat matalo yan si Martin Romualdez sa Leyte. Miss Joey, yung prayer rally pala bukas is isa sa mga pari na nawagan is yun pala naghain ng impeachment ni VP. Sabi ni Jason Nicolas, si Shelo Magno gusto rin niyang ma-impeach si Inday. Hindi naman yun secret. Hindi naman yun secret. At saka alam naman natin yung mga yung mga nagraraling pari sa EDSA. Alam naman natin yan ever since kung ano mga interest niyan. Ganon. Kailan yung INC rally para makasama tayo? After New Year. After New Year. Ayun. Punta kayo, te. Wala ako sa Manila. Wala ako sa Manila. Ayun. Teka. Ako, meron akong sasabihin tungkol dyan. Ayan. Meron akong sasabihin tungkol dyan. Okay. Si Shelo Magno is a Duterte hater. Okay. Pero si Shelo Magno, ngayon, kinakalaban niya yung matagal nang sinasabi ng mga Dutertista, which is yung mga insertion sa budget, yung PhilHealth, yung mga issues na yan. Okay? Ngayon, sila Shelo Magno are saying the same thing. Ibig sabihin, yung nakikita natin na kamalian ng gobyerno, nakikita na rin ng mga Duterte haters. Okay? Nakikita na rin ng Duterte haters. Is that a bad thing? Of course not. It is a good thing. It is a good thing. Remember, politics is addition. Okay? So ngayon, sa akin, kahit hindi ko gusto si Shelo Magno dahil alam kong anti-Duterte yan, at dahil alam ko na yan ay merong agenda, pagdating sa usapin ng budget, pagdating sa usapin ng PhilHealth, magkasama tayo dyan. Walang problema dyan. Okay? So ibig sabihin ako, kaya ko i-accommodate si Shelo Magno. O sige, fine, very good. Kaya ko siyang palakpakan, hindi ko na lang ipopromote or whatsoever. Yung parang, yung parang i-highlight ko pa siya. Hindi na. Diba? Kasi kilala ko siya I mean, gumawa yan ng piatos content, diba? Gumawa yan ng piatos content. But, for the sake of recognizing that politics is addition, and when it comes to the fight against the questionable national budget, at yan sa PhilHealth, magkakasama tayo dyan. So, dapat okay lang yun. Kumbaga,
tanggapin lang natin yung ganun nila na stand kasi nakakatulong yun sa laban natin. Nakakatulong yun sa laban natin. But we have to be very careful. We have to be very careful. Okay. Ngayon, lipat tayo dun sa EDSA rally. Yung EDSA rally sa bukas, which is initiated by the Catholic priest. Diba? Mga pari yon. Na siya rin naman nag-file na impeachment complaint kay Inday Sara. Okay. Their rally is about the national budget and PhilHealth. Right? Okay. Their rally is about national budget and PhilHealth. Do I fight the same fight? Yes. Pagdating dun sa issue na yon. So sa akin walang problema. Kung kunwari may mga DDS na pupunta doon at who are going to shout the same thing, sa totoo lang hindi ko pipigilan. Hindi ko pipigilan. Walang issue sa akin. Walang issue sa akin. Pero at the same time, I am not going to say na no, I mean, you say something na, kasi supporter rin na ng impeachment ni Inday yung mga yan eh. 'Di ba? If you're going to talk about Inday's impeachment, sasagutin kita doon sa rally. Magbabardagulan tayo doon. 'Di ba? So, sa akin, dapat kilala natin kung ano yung mga bagay na agree tayo at kung ano yung mga bagay na disagree tayo. Importante yun. So ngayon sa totoo lang, walang problema kung gusto niyo pumunta doon bukas para doon sa yung rally against the national budget and doon sa PhilHealth. Okay lang, walang problema. Pero, kapag kunwari, itong mga pari na to, I'm going to let them know. Pupunta ako dyan kasi sinusuportahan ko yung cause ninyo. Pero, kapag kayo ay kapag kayo magsisigaw-sigaw na impeach Inday dyan, makakarinig kayo sa akin, mga putang ina nyo. Diba? Wala akong pakialam sa inyo kahit pari kayo. Ayun. So yun. So ganun yun. So parang sa akin sorry. Alam ko maraming mga DDS dyan na sinasabi, ay wag kayong pumunta. I don't think that is the right way to educate the public. I think the right way in educating the public is to recognize when we should build consensus. Okay? Kailangan, kasi very important na nagkakaisa tayo on certain issues. Like for example, kahit ako ayaw kay Shelo Magno, kaso yung sinasabi niya, yun din naman yung position ko on PhilHealth and national budget eh. So, dyan, magkakampi tayo dyan, walang problema dyan. That's part of the consensus building. And in politics, consensus building is very, very important. It is power. It is power. So, ganun yun. Yan yung kaibahan natin mga DDS. Mga pinklawan at loyalista ay hindi marunong umanawa. Correct! Ganun. Ayun, Kongreso lang ba ang tumalakay? Kongreso lang ba pwede tumalakay sa impeachable offense ni BBM? Yes. Ayun, ang talino mo, sabi ni Jovi Villanueva IG. Pwede po kayong umakyat. Kasi tawan-tawa kayo eh. Akyat ka, Jovi Villanueva. Yung kagaya ni Jam na unicorn, no, tahimik ba siya? Tagal ko na kasi unfollow. In-unfollow mo na nga, ba't inuusisa mo pa? Huwag na magbigyan ng Joey, ano nangyari sa pag-atras ng tingog sa MOA, PhilHealth at DBP? Alam mo, merong magandang point dyan si Mark Lopez eh. Kasi yung pag-withdraw dun sa MOA, it has to be in writing. It has to be in writing. So therefore, dapat, nag-announce kasi ang tingog, magsa-step away na sila sa MOA. You have to put it in writing na hindi ka nakasali dun. Diba? So yun, so parang tingin ko dapat ganun. Ayun. Kung nandito lang si Miriam, pinagsasampal sila ng batas nun. Totoo. Blind follower talaga ang mga DD shit, sabi ni Recto. Recto akyat. Diyos ko po, 0 followers for following. Ano ba yan? Dapat kasuhan na rin yung tingog na yan. Yes, I think so. Totoo. Dapat someone should build a case against them. They should be investigated. Ayun. Sinisisi ni Jude si PRRD sa PhilHealth. Si Jude Asidre naman isang sinungaling na tambalos-los. Ano yun talagang talagang pakantot ni Martin Romualdez.
Sabi ni Bobo ka, tingin mo pala bakit gusto mo din tingnan namin? Sinabi ko bang gusto kong tingnan nyo rin na pinipilit ko ba kayo? Pinipilit ko ba kayo? Pinipilit ba kita na tingnan yung mga bagay na katulad ng pagtingin sa akin? Bakit tahimik si Raffy Tulfo? Because hindi siya pwedeng mag-ingay kasi pwede siyang matanggal anytime. Ayun. Sabi po sa pagtatanggal siya, madaming aalis sa Pilipinas pagbaba ni BBM. Totoo. Papirmahin ng unconstitutional na GAB tapos i-impeach after ma-impeach si Inday ang president na si Inday and after ma-impeach si Inday ang president na Tambi. Ayun. Kung masisisi nila, ayun, may mga bulag pa rin sa katotohanan. Ayun, so sa akin yun lang, no? So sa totoo lang, hindi ako fan ng mga umiikot na mga DDS post na nagsasabi, huwag kayong pumunta dyan kasi ganito, kasi ipapa-impeach na si Inday, ineme, ganyan. Hindi ako fan nun. Hindi ako fan. I do not subscribe dun sa same idea na wag nating puntahan just because meron ngang ganun, no? I'm still going to call out yung pari na yon na gustong ipa-impeach si Inday. And I'm going to hold them accountable. Ako nga, di ba, nung nag-live si Sasa tsaka sila Shelo Magno, sabi ko kung kasama ako dun, I'm really going to hold Shelo and Heidi Mendoza accountable dun sa mga Mary Grace Piatos nilang content. Kasi binobo niyo yung tao eh. Di ba? Binobo niyo yung tao. But nevertheless, I also acknowledge the fact na whatever they are saying now, it also contributes positively doon sa pinaglalaban natin tungkol sa PhilHealth at saka sa national budget. Ayun. Tingnan mo naman ang Davao, napaka-progreso at maunlad, dumadami ang investor, ang city nila walang utang. True. Umay na governance, walang accountability at kulang sa action. Sabi ni Mami Lali, mga DDS supporter na minsan mag-post parang hindi nag-iisip, parang nagpapanggap na lang. Sabi niya. Well, siguro kasi yan kasi yung problem sa mga, hindi lang naman sa DDS yan. But sometimes if we get our emotion, get the best out of us, out of ourselves, mapapasabi mo talaga yung ganun. Kasi siguro, ang pinanggagalingan rin yan, nabubisit na sila dun sa mga ginagawa kay Sarah, yung mga ganong etchos, ganun. And, when they get emotional, you can really say things like that. Na, ay, hindi, wag kung di natin kakampi, wag nang puntahan, ganyan. Pero kasi, hindi ganun Hindi ganun ng healthy na democracy. Kasi yung ganong behavior, for me, is very cultish. It's very cultish. I do not want to be like that. Okay? Sabi ko nga, ako, Dutertista ako. Klaro ang bias ko. Pero, if you are not able to put on your fair glasses, okay? Pag hindi mo naisuot yung point of view na kung saan ito yung pinaka-resonable, we're just a cult. Ayoko nang ganon. Ayoko mauwi tayo dun sa kulto-kulto lang. Ganon. There is a real fight that has to be fought. And that is fight against the illegal, the unconstitutional national budget, the unlawful things that they are doing on PhilHealth, and other incompetencies of the government. Ayun. Kailan po kayo tatakbong president? Ang dami niyo pong alam, sabi ni R. Baka ang daming tanga ngayon, Teka, asikasuhin nga muna natin tong mga dito. Emotional ba? Diyos ko po, napakatatanga. Madama na po masasabi niyo about agreement ng US at PH na magsistay ang Afghanistan dito? Sabi ni Yanchu, well, I disagree. Nung lumabas pa lang yung issue na yan noong 2023, we disagreed vehemently about it. Ano yan? Harap-harapang, diba? Para talagang pakantot talaga dyan si BBM. As in, that's very, 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 very bad decision. And that will only benefit the Marcoses. Malamang may concession yan sa kanila eh.
Miss Joey, may konting dilawan na nagvo-voice out na. You think start na yan? Sabi ni Kat. I think, no, it's very important to recognize those. Kaya nga sabi ko, yung mga dilaw, magiging dilaw talaga yan, hindi na yan magbabago. So we have to be very careful. But at the same time, we also must co-opt them. Kapag parehas tayo ng pinaglalaban, okay yan. Kunin natin yung makakatulong sa atin. Yung hindi makakatulong, yun yung bitawan mo. 'Di ba? Like for example, yung mga paring nag-file ng impeachment kay Inday Sara. O sige, we're one dun sa national budget, we're one dun sa PhilHealth. Pero di namin nakakalimutan, nag-file ko ng impeachment against Inday. Aawayin namin kayo dun. 'Di ba? We become the bigger person here. Kasi tayo yung tayo yung mas matalino kaysa dito sa mga to eh. 'Di ba? Tayo yung mas nakakaintindi nung political yung political yung the complexity of the political conditions right now. So dapat wag nating kalimutan, politics is addition. If we can find something where we can do consensus building, let's grab that opportunity. Ganon. Sa totoo lang ako, hindi talaga ako fan nung hindi ako fan nung ganon na ay, wag yung puntahan kasi nag-file na impeachment ni Inday Sara. Parang so childish. Hindi ganon. Hindi ganon yung pag-angat ng level ng isipan ng mga tao. Ng isipan ng mga ng mga Pilipino. I think if we have same points, same arguments, that's an opportunity to build consensus. Okay? That's an opportunity to build consensus. I am not going to be a fan of Shelo Magno. Diba? Hindi ako magiging fan si Shelo Magno or ni Heidi Mendoza. But I recognize may galing yung mga yan. May galing yung mga yan. Pero hindi ko kakalimutan na ipokrita yung mga yan. At na anti-Duterte yung mga yan. Kaso may galing rin kasi talaga. Diba? May galing rin kasi talaga. So, what does that mean? Ibig sabihin, i-recognize ko yung galing nila. Now, if they are saying things that I can agree with, di mag-agree tayo. Diba? The more people that we can bring to speak up against the budget, to speak up against PhilHealth, the better. Ganun yun. Ayun. Joey, may segue lang po. What can you say about Waray money issues to the OFWs? Hindi ko alam. Hindi ako familiar. Baka tumakbo din sa Shelo Magno kasi si Heidi tatakbo na. Pero hindi na nakapag-file si Shelo Magno. If tatakbo sa Shelo Magno, baka malamang sa 2028 na yan. Kaya nagpapalapad na ng papel ngayon. Ayun. Hindi ko pa rin siya boboto. Hindi ko pa rin siya boboto. Ayun. Hello, Miss Teen Cabagnot Ornedo. Watching from Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayan. Okay, anyway guys, it is a very, very quick quickie. Ayan. Maraming salamat sa pag-join and I'll see you next time. Bababa ako bukas Pababa na ako bukas from Baguio. Just very quick family time. And then, 23, magla-live ako. Bukas ng gabi, magla-live ako. So, I'll see you tomorrow. Okay? Ayan. Okay, sige, bye-bye muna ngayon. See you next time.